Morning guys, at kamusta kayong lahat at I hope na nasa mabuti kayong kalagayan at ingat kayo lagi kung saan man kayo naroroon ngayon. At ayun guys, at lumabas nga pala ako ngayon dahil bibili tayo ng bigas. Papakita ko nga sa inyo kung magkano nga ba yung presyuhan dito sa bansang Japan. Sobrang taas naman talaga yung mga cost of living dito guys. Mataas nga yung sinasahod mo pero yung talaga yung mga cost of living nila dito sobrang napakataas na at mababa pa yung palitan. Sobrang init na talaga ngayon guys. At kita nyo naman yung tirik-tirik ng araw at nakasando na rin tayo. Papunta pala itong summer dahil sa August nga, yun yung napakainit talaga dito. Halos hindi ka na makalabas ng bahay, sobrang init. Pag ganitong season talaga napaka-air kumala, tila bang pati yung ihip ng hangin, init na rin yung malalanghap mo. May mga season na talaga kailangan pagdaanan dito guys kapag nandito ka sa bansang Japan. Ito nga yung pinakamahirap na trabaho pagdating sa amin. Dahil nga sa production ay tagaluto kami. Talagang maliligo ka sa pawis, basang-basa sa talaga mula ulo hanggang paa. Pero laban lang para sa pangarap at para sa pamilya. At hindi naman talaga na habang buhay na nandito ka sa bansang Japan na kailangan mo lang talaga na mag-ipon para sa pangarap mo. At nandito na nga tayo guys sa station ng bigasan. Ayun yung mga presyuhan niya is 1848 yen. Kung i-convert natin yan sa peso is nasa halagang 900 pesos. 5 kilo lang yan guys at iba't iba nga yung presyuhan dito. Siguro iba-iba yung quality ng bigas na yan. At ito nga yung binibili ko nasa halagang 5 kilos nasa halagang 16898. Tapos may tax 1833 no. Yan yung pinakamura na binibili ko lagi. Nagtitinda sila dito dati ng 10 kilo pero ngayon hindi na sila nagtitinda dito. Hindi ko lang din alam kung bakit eh. Siguro walang masyadong bumibili. Sobrang taas naman talaga ng bilihin dito sa bansang Japan. At talagang binabase nila sa mababa yung palitan kasi ng yen ngayon. Kaya tinataasan din nila yung presyuhan. Siguro lugi sila sa pagre-rental pa lang nila ng pwesto nila. At wala tayong magagawa kundi bumili na lang. Kaysa wala tayong kakainin. No? Yan, tigli 5 kilo nga yan lahat dyan guys. Meron 2 kilo pero hindi tayo dun, hindi sasapat yun. Siyempre bibili na natin yung hindi na tayo lumabas para isahan na lang no. Yun guys, talagang napakataas naman talaga yung presyuhan din dito sa bansang Japan. Mataas yung demand nila dito. Kaya binabase nila, mataas yun yung sinasahod mo pero binabase din nila. Pag umala ka nga dito talagang mabilis lang yung pera dito. Kaya ang ginagawa ko is binabudget ko din yung sarili ko at nag-iipon ako at talagang didiskarte lang para sa sarili. Ayun guys, at kinuha ko na nga itong bigas no. Ito yung pinakamura na binibili ko lagi para mas makatipid tayo no. At okay pa naman yung quality ng bigas na yan guys kahit mura dito sa bansang Japan. Kaya yan lagi kong binibili. At punta naman tayo doon guys sa ice cream, sa area ng ice cream dahil medyo mainit nga yung panahon ngayon, tamang tama para magpalamig naman tayo para sa katawan natin at sa ulo natin, hindi puro mainit na lang yung lagi nating nalalanghap. Nandito na nga tayo guys sa area ng ice cream. Napakarami yan hanggang dun sa dulo. Kaya marami kang kailangan mong pagpipilian. Ito yung mga presyuhan niya guys is nasa halagang 108 yen lang. Kung i-convert natin sa pesos, 50 pesos lang. Marami siyang flavor. Kaya ito lagi kong binibili. Yung paborito kong kinakain no. Pag bumibili ako, pag pupunta ako sa mga store. Masarap siya guys. Medyo matamis nga lang pero okay naman no. Depende naman kasi tayo guys sa mga panlasa natin kung ano yung mga kailangan nating bilhin no. At punta naman tayo doon guys sa lagi kong iniinom pag pumupunta ako dito sa grocery. Papakita ko sa inyo kung ano ba yung soft drinks na medyo masarap. Depende naman sa inyo guys kung ano yung dapat yung bilhin eh. Pero sa akin guys, ito talaga yung i-recommend ko sa inyo. Ito masarap to guys no. Ichigo no, parang strawberry siya pero talagang masarap yung lasa niya pag pumunta kayo dito sa bansang Japan yun yung bilhin nyo. Pero depende naman sa inyo guys kung ano yung bibilhin nyo. Hindi ko naman sinasabi na ipinopost na yun yung bilhin nyo no. Kaya nasa sa inyo na yan no. At ayun guys, tumikot-ikot muna nga ako para baka may makita akong mga kailangan pang bilhin no. At ayun guys, at may nagtatanong talaga sa atin no na kasya daw ba yung isang lapad 10,000 yen or nasa halagang 3,000 plus pesos sa pera natin. Depende sa palitan na. Kasya daw ba yung isang lapad no, sa pag-grocery? Kung sa grocery lang guys, kasya yun. Depende naman sa'yo kung paano mo i-budget yun. Kung hindi nakasama yung paggagala doon guys Kung sa grocery lang, kaya nga naman yun no. Depende naman sa'yo yan kung paano mo i-handle, paano mo i-budget yun. Kung sa pagkain lang, kaya yung guys. Ako na nagsasabi sa inyo. Kung ikaw lang mag-isa sa boarding house mo, kasi pag nagluluto ka sa umaga, maghapon mo na minsan yung kakainin mo, yung niluto mong ulam, no? What? Pwede naman, itlog sa umaga, tamago sa umaga, tanghali itlog ulit, sa gabi itlog ulit.
Di, joke lang guys. Kaya naman yun yung isang lapad, kaya depende sa inyo kung paano nyo i-handle yung guys. At ayun, kung para doon sa mga nagtatanong, no, kaya naman yung guys. Basta depende sa pagbabudget nyo, no. Ayun guys, kung mas makatipid ka, tips ko sa inyo, puntahan nyo yung mga ganitong area kasi meron sila mga half price dito na pwede pa, no. At ayan, kagaya niyan, 105 yen. Nasa kalahati niyan guys, mabibili mo, no. Yan yung mga tinatawag na hambon dito sa bansang Japan. Pero yung mga ano niyan guys, yung mga expiration niya ay hindi na quality, no. Hindi na gaanong katagal yung ma-expired niya. Mag-expired na yung mga yan guys, kaya binibenta nila na ng ganyan na lang. Tingnan nyo naman yung expiration niya yan guys. Oh. Ayan, no. Mag-expired na siya. July lang siya, hanggang July lang. Kaya may oras pa siya na nakalagay kung kailan siya mag-expired. Pero okay naman yan guys, kailangan mo lang gamitin agad, no. Dito naman kasi sa bansang Japan guys, sila kasi pag nagaganyan ng mga expired, basa-basa na lang nila tinatapon, no. Hindi nila kinakain. Sino ba namang kakain na expired na, di ba? Loko ka, anero ha. Sa atin kasi guys, pag mga ganyang mag-expired na, pwede pa yan. Mga ilang buwan pa natin kakain yan. Ilang linggo pa yan. Hindi naman talaga yung quality ng product, hindi naman talaga ano yan. Sa kanila na lang yun guys, kasi minsan kasi sa mga grocery, no-audit sila. Baka makita, no, na may mga ganyang expiration na siyempre madadali yung store nila. Baka magsara pa, di ba? Ayan guys, ito pala yung mga paborito ng OFW dito sa bansang Japan, no. Yan yung mga presyuhan niya. Mura na siya, kaya binibenta na lang nila ng ganung price, no, kasi mag-expired na rin siguro, kaya mura na binibenta nila, no. Araw-araw niyo yung makakain yun guys pag nandito kayo sa bansang Japan, maniwala kayo sa akin. At kung wala kayo palang kayong sabon guys, meron dito sa bansang Japan, ayun, no, sabon. Yan yung ginagamit para maligo, sabon, di ba? Meron pala dito sa bansang Japan pag may ganyan, may sabon din pala. Fast forward, ayun guys, hanggang natapos na pala yung pag-grocery natin at hanggang dito na lang yung video ko, and maraming salamat sa panonood nyo ng video ko, and I hope na mayroon na ulit akong na-share sa inyo. Maraming salamat sa inyo guys, bye bye!